Showbiz Fanatics, Miss Universe Philippines, abay may bago pong regulasyon na kailangang sundin ng ilan sa mga kandidata. Mukhang mas magiging mahigpit or magiging maluwag ba ang pagpili ng ating kandidata? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga fans ng Miss Universe Philippines at sa lahat ng mga subscribers po natin dito sa ating channel. Salamat po. Yan. So bago tayo magpatuloy, eto na nga no, dahil ang Miss Universe Philippines 2024 ay pinaghahandaan na po ng ating bansang Pilipinas, kung saan talaga namang mahigpit at talaga namang pinipili ang pinakamainam na kandidata natin na talagang isasabak para po sa Miss Universe 2024. Although hindi nga po naiuwi ni Miss Michelle D or hindi po napanalunan ang corona last year sa Miss Universe 2023, ay hindi naman po doon tumigil yung kanyang karera, no? Still nagpatuloy pa rin naman po yung kanyang career dito sa Pilipinas, kung saang bansa po siya pumupunta. At the same time, nagpatuloy din yung kanyang career dito po sa Pilipinas, kung saan meron siyang serye, no? Pumasok agad siya sa isang teleserye which is yung Black Rider ng Pilipinas. At pinakita rin po ni Miss Michelle D, kasi very controversial po yung naging Miss Universe 2023 dahil nagkaroon po ng parang dayaan na ayaw pong aminin nitong si Miss Jack Radiatutip. Pero alam niyo po ba na I am wondering, sabi ko, bakit ano po ba talagang mapapala ng isang Miss Universe or ng isang kandidata kapag sila ay nanalo dito, no? At as I've read and nag-search po tayo, sabi dyan, dito pala, ipinakita ng Miss Universe Organization ang corona na napanalunan noong nitong January 2023. Tinawag ito na MOAD or Force for Good Crown. Dinisenyo ito ni Fred Mowad ang corona na mayroong 110 carats ng blue sapphire at 48 carats ng white diamonds. Grabe! Ang pinaka-centerpiece nito ay mayroong 45.14 carat na royal blue sapphire na nakalagay sa gitna na siyang sumisimbolo ng pag-asa para sa maliwanag na kinabukasan. So, ganun pala ka talaga ka mahal at sobrang expensive at sobra yung yung halaga nito pong crown pa lang. Kumbaga, kapag sumali ka sa Miss Universe, hindi lang una, syempre prestige, makikilala ka sa buong mundo. Pangalawa, yung ito pong pinaka-corona pa lang mismo, talagang masasabi mong yayaman ka talaga Kaya pala talagang ang mga babae halos magpakamatay. Diba? Halos kahit sobrang hirap, tinitiis po nila lahat, pinagdaanan nila para lang may uwi ang corona. And of course, para ka na rin, isa ka rin sa mga pride ng Pilipinas. Ito na ang pinaka or pangalawang crown ni Mowad para sa Miss Universe, na ang una ay Power of Unity na ibinigay noong 2019 hanggang 2021 na mayroong 62.83 karat golden canary diamond. Grabe! Gaganapin ang 71st Miss Universe or naganap na siya last sa January 14, 2023 sa New Orleans, Louisiana. So this time, ito na nga, inaantay po natin ang announcement kung saan nga ba gaganapin yung panibagong Miss Universe 2024. Pero alam nyo po ba that this year, may mga bagong regulasyon na naman na inilabas ang Miss Universe Philippines para po sa mga sasabak ngayong 2024. Tinanggal na ang age limit para sa mga sasali sa Miss Universe pageant. Magpapatupad din ng bagong rules ang Miss Universe Philippines simula 2024. So, ito po yung sinasabi po nila na parang wala na raw age limit. No, ibig sabihin, kahit ano pang edad mo, kaya pala meron pong mga sa Facebook na nagpo-post, parang isa siya sa mga parang senior citizen na siya, tapos sasali pa siya ng Miss Universe. Kumbaga ginagawa siyang memes. Ang nakakapagtaka lang, kasi 'di ba kapag po sa Miss Universe, imbis na tumaas yung magiging natin, yung magiging yung regulasyon or yung parang
tataas yung kalidad na ipapadala, bakit po nagkakaroon po ng parang nadidegrade, diba? Wala daw age limit, tapos last year, pwede kung in any forms, pwede ka, kahit po ikaw ay transgender woman, diba? Sabi ni Jack Radiotatif, dahil siya transgender siya eh. Kaya naman pinayagan niya yon. At the same time, pinayagan niya rin na kahit po ikaw ay single mom or ano pa man ang ano pa man ang estado mo sa buhay, basta pumasa ka dun sa kalidad, 'di ba? Ikaw ay pwedeng sumabak dito po sa Miss Universe. So ngayon ito na, wala daw age limit, no? Sabi po ng dito po sa ABS-CBN, ito po ay kanila pong ibinigay ni Miss Diane Castillejo. So, ano kaya ang magiging itsura or ano pa kaya ang kanila pong nais pong sabihin, no, patungkol sa bagay na ito. So, according to National Director po ng Pilipinas na si Miss Shamsi Supsup, ay mas magiging tight nga ang kompetisyon dahil from 18 years old and wala na ngang age limit. So, kahit ano pa, no, kung last year po is yung kanilang categories is kahit ikaw ay single mom, kahit may anak ka na, or ano pa man ang estado mo sa buhay, ay pwede ka nang sumali. At mas magiging mahigpit din ang pagpili, dahil kung dati po is nakakapag-apply sila directly sa Miss Universe Philippines, this time, dadaan po sila sa katakot-takot na mga competition bago po ikaw, no? Parang dadaan ka sa mga regional competition, and then doon pa lang magka-come up. Kumbaga, piling-pili talaga yung pwedeng isabak dito po sa Miss Universe 2024 because the National Director, Miss Shamsi Supsup, no, na sinabi niya na mas magiging mapili at kailangan na mapipili nila yung dekalidad, no? So, from 18 years old and above, pwede na pong sumali as Miss Universe Philippines. Pero, yun nga yung isa sa mga paalala po ni Miss Shamsi na kailangan po talaga is dadaan ka sa masusi na pagpili at talagang kumbaga is parang dadaan sa butas ng karayom bago ka mapili bilang isa sa mga Miss Universe Philippines, kasi gusto na rin kasi ng Pilipinas na maiuwi muli ang corona, no, dahil karapat-dapat naman talaga, medyo matagal-tagal na rin po tayo na parang nagkikrave tayo doon sa crowns ng Miss Universe Philippines, which is isa ang Pilipinas sa may pinaka matatalino at magagandang kandidatang ipinadadala pagdating po sa beauty pageants. Well, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page for more updates. God bless everyone. See you on my next vlog.